other girl, dreaming, wanting big things to happen in my life. But I'm not. I don't just dream. I work the hardest. I got the drive. Just like all great stories, I started out with practically nothing. I just needed enough to get by, to help my family out. Who knew that by reaching for my dreams, I'd be able to help change many lives? Great opportunities suddenly present themselves. All you have to do is grab them. Take a leap of faith. I would never be here without an amazing team. It's never a solo battle in networking. I think my greatest achievement so far is helping build a team of leaders and actually change not just their lives but also their families. Maybe I have gone far, maybe I have reached the finish line early. But this doesn't mean I have to stop. In fact, I'm ready for my next destination. For bigger dreams, even greater success. And I want you to join me. Kung iisipin mo yung mga nangyayari sa atin ngayon, kung abilities lang ng tao ang pag-uusapan, hindi siya kayang gawin. This would not be possible without all of you. Kayo ang inspirations namin. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Amazing morning. Amazing morning. Clear po ba yung audio ko? Paki-comment naman. Amazing morning po sa inyo lahat. Kumain na ba kayo? Exact 8 p.m. tayo start, no? Wait lang, nag-echo. Guys, papasukin nyo na yung mga downlines niyo kasi i-goal ko na matapos ako before 10 p.m. kasi di ba may business for home pa tayo? Ayan. Wait lang, nag-echo. Ayan. Loud and clear daw. Okay. Kumain na ba kayo, guys? Kumusta kayong lahat? Anyway, before I start, greet ko muna yung mga online ngayon, no? Medyo mabilis siya. Ayan, from Sweden, may nakikita ko. Training muna daw. Team CEO Worldwide. Ayan, amazing morning, Nelson.
I am Marvin. Wait lang, may mga panelist pa din. Ayan, amazing morning, Glens. Limitless. Ayan. Guys, papasukin nyo yung mga downlines nyo ha. Bigay nyo yung link sa kanila. Ayan. So anyway, congrats sa lahat, no? Sobrang daming nag-rank up this month of May. Actually, naalala ko nung June 1. Nung June 1, nagising ako ng 5 a.m. Pag-check ko ng phone ko, sunod-sunod yung mga nagpo-post ng rank up. 'Di ba? Dati bilang pa natin sa kamay natin yung mga nagpo-post ng rank up Dati kilala ko pa, ngayon hindi ko na sila kilala. Sobrang dami na. And syempre, pag marami nag-rank up, 'di ba, pinost ko to, meaning malalaki din yung income ng mga members natin, no? Tama ba? Kaya we are very, very happy and very excited and very motivated. Ayan, ikaw excited ka ba, guys? Amazing morning from Marveline. Ayan, Hino Rizon. Hello, Hino. Si Mr. Worldwide. Ruth, ayan. So dumadami na tayo. Let's start na, guys. Direct to the point na tayo. May request lang ako sa inyo ulit. No? If you have problems right now or anything na bumabagabag sa inyo, sa mind niyo, okay lang ba na akin ka muna tonight? Mga 1 hour and a half lang tayo or 2 hours maximum. No, kinig ka muna sa akin, okay? I pray na yung topic natin tonight, marami kayong matutunan. Okay? And i-apply natin syempre. Okay po ba yon? Ayan. So, wait lang. Share screen. Wait lang guys ha. Guys, wait lang. Every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'll be watching you. Every step you take. Hello guys. Ayan, sorry. Bago kasi yung laptop ko kaya naninibago pa ako. Anyway, ayan, start na tayo. Nakita niyo na ba yung screen? Paki-comment naman kung clear yung screen, PowerPoint ko. Okay, ayan. So, topic natin for tonight is success habits. Okay, ano ba yung habits ng mga successful people? 'Di ba? Gusto niyo bang malaman 'yon? Gusto niyo bang malaman kung ano yung mga habits nila every day? Yan, recording naman tayo, no? Tama ba? Ayan. So, start na natin. Success habits, okay? Start natin with Aristotle. Ano ba yung sinabi ni Aristotle? Sabi niya, 95% of everything we do is the result of our habits. Okay, ulitin ko. 95% of everything we do is the result of our habits. Anong ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin, yung ginagawa daw natin araw-araw, 95% nun, habit natin. Iniwala ba kayo doon? Yung ginagawa natin araw-araw daw. No? Sabi ni Aristotle, 95% habits natin lahat yon. Okay, sabi ni Audrey, yes. 'Di ba? Ano ba ang habit? Pag-usapan natin muna yung habit sa mga bago po dito. Ano ba ang ibig sabihin ng habit? Habit is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur subconsciously
Ulitin ko, is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur subconsciously. Ibig sabihin po, ang habit, okay, kinig kayo ha, ang ibig sabihin, ang habit, yan yung paulit-ulit natin ginagawa every day. Naniniwala ba kayo doon? At hindi na natin siya iniisip. Yun yung habit. Kusa na natin ginagawa. Kumbaga, automatic na siya. 'Di ba? Yun yung habit. Okay? Meaning, wala na siya sa notes mo, wala na sa listahan mo. Nasa subconscious mind mo na siya. Automatic mo na siyang ginagawa. Okay? Clear tayo dyan? So, yung everyday mong ginagawa na hindi mo na siya iniisip. Pagkagising, yung after mo, pagkagising mo, yung ginagawa mo, everyday, yun yung habit mo. Guys, meron tinatawag na muscle memory. Okay? Ibig sabihin yan, if you keep on doing something again and again and again, your muscle is memorizing it and without thinking, automatic mo na siyang ginagawa. Muscle memory ang tawag doon. Pag paulit-ulit mo daw ginagawa ang isang bagay, yung muscle mo na memorize na yun. At dadating yung panahon, kahit hindi mo na iniisip, automatic nang ginagawa ng katawan mo yun. Example. Guys, may example ako ha, biking. Sino marunong mag-bike dito? Pa-comment nga. Yung mga nagbabike. Ayan, mga marunong mag-motor. Sige, mag-bike. Sabi ni Zian, ang daming marunong mag-bike. Di ba? Meron bang hindi marunong mag-bike dito? Ito, nung bata tayo, hindi naman tayo marunong mag-bike. Tama ba? Tama? Pagka yung bata tayo, hindi pa naman tayo marunong mag-bike. Ako, naalala ko, nung bata ako, nakakapag-bike lang ako, tuwing pumupunta ako nun sa bahay ng pinsan ko. So every time na, di pa ako marunong nun, di ba? So every time na uuwi kami ng bahay, lagi na akong may sugat. Kasi parati ako natutumba nun eh. Di ba? Pero, paulit-ulit ko siyang ginagawa. No? Paulit-ulit kong ginagawa na pag-aralan mag-bike until one day, natuto ako. Okay, ngayon sa panahon ngayon, hindi na ako nagbabike. Okay, yung panahon natin ngayon, no, hindi na ako nagbabike. Pero, pag may bike ako ngayon, pag nag-bike ako ngayon, marunong pa rin ako. Tama ba? Tama ba guys? Hindi ka na nagbabike, di ba? Pero pag nagbike ka ulit, hindi mo naman nakalimutan magbike eh. Tama? So, tama ba? Ayan. So, dami nag-agree, no? Yun yung tinatawag na muscle memory. Or iba, ang tawag naman nila doon, subconscious memory. So, same lang yun, no? Muscle memory, subconscious memory, same lang yun. Parang kayo, di ba? Sa mga speakers na dito or sa mga nagtutalk na dito. Okay, yung mga marunong na mag-talk, yung mga sanay na. 'Di ba nung una hindi ka naman marunong? Tama, nung una hindi ka naman marunong mag-talk. Pero dahil sa paulit-ulit mo siyang ginagawa, 'di ba? Natututo ka. Tama? Ngayon, kahit matagal kang hindi mag-talk, magbakasyon ka sa province ninyo. Pag nag-talk ka ulit, madali na lang. Tama? Kung mas madali na siya, pag nag-talk ka ulit, compared nung una mo siyang pinag-aralan. Why? Kasi po, nasa subconscious memory mo na siya. Nasa muscle memory mo na siya. Are you learning? Sabi ni Lovie, pag paulit-ulit, masasanay na. Tama. I am learning so much. O, di ba? Kaka-start ko pa lang, dami na natutunan. Si Marvin. I am learning. Okay. So, third example ko. Guys, sa mga basketball fans dito, sinong may kilala kay Larry Bird? Sige nga, yung mga panahon ni Larry Bird, sino may kakilala sa kanya? Pwede bang pa-comment? Sabi ni June Mark, me. O, sabi ni Sam Palomo, me. Mga panahon ni Larry Bird, di ba? Si Larry Bird, sa mga basketball fans dito, is one of the greatest players of all time. Okay? Ngayon, yung panahon niya, ito, true story to, gumagawa sila ng commercial, di ba? Meron silang video shoot, parang gano'n, yung parang sila Manny Pacquiao, sila, ang tawag dito? Tulfo, di ba? Yung parang video shoot, ganyan, commercial, gumagawa sila. Ito yung nasa script, okay? Ito yung nasa script ni Larry Bird, sabi ng director. Sabi niya, Larry, ibato mo yung bola, pero i-miss mo. Okay? Wait lang Ibato mo yung bola, Ibato mo yung bola, pero i-miss mo. So ngayon, si Larry Bird, binato niya yung bola. Pero na-shoot yung ball sa ring. Okay, sabi ng director, Larry, sabi ko sa'yo, i-miss mo yung shot. Yun yung nasa script eh. Okay, so binato ulit ni Larry Bird yung bola. So na-shoot ulit. I think guys, 8 to 9 times yata yun bago na-miss ni Larry Bird
yung bola, na hindi niya ma-shoot sa ring yung bola. Ang tawag doon, muscle memory. Every time na mag-shoot siya, automatic, pag hindi niya sasadyain na hindi niya i-shoot, yun kasi yung sinasabi ng mind niya di ba? Na-record na yun sa mind niya dati pa. Habit niya kasi yun Tama? So guys, question. May tanong ako sa inyo. Paggising mo everyday, sige nga, paggising mo everyday, ano yung una mong ginagawa? Pa-comment nga sa mga nagigising dito araw-araw. Nagigising ka ba? Ano yung everyday mo ginagawa pagkagising? O may sumasagot, pray. Yung iba naman mag-barley, magdasal, o iba-iba. Mag-laptop daw. Di ba? Magligpit daw ng kama. So, yun yung, kung ano yung ginagawa mo everyday, wala naman na yan sa notes mo di ba? Hindi mo naman na yan sinusulat. Wala ka ng reminder, so habit mo yan. Ngayon, yan na yung nasa subconscious memory mo. Kaya sumusunod na lang yung muscles mo. Hindi mo na siya iniisip, automatic mo na siyang ginagawa. Yun yung habits mo. Are you learning, guys? Nakakasunod ba? Ayan, nakakasunod ba? So ngayon, example. May tanong po ako sa inyo ulit. Sino po yung mga nagtutoothbrush dito? Sige nga, pa-comment. Yung mga nagtutoothbrush dito. Okay, nagtutoothbrush every day. Or naliligo every day. Oh, ako daw, ako, me. Ang daming naliligo dito tsaka nagtutoothbrush, di ba? Ang iba, pagkagising, nagtutoothbrush agad, di ba? Ang iba naman, naliligo agad. Ang iba naman, nagpe-pray agad. Ang iba naman, nag-exercise agad. Ang iba naman, coffee agad, di ba? Iba-iba. Ang iba, barley agad. Ang iba, asay agad. Ang iba, phone agad, di ba? Every day. Kung mapapansin mo, every day, yan yung ginagawa mo. Wala, again, ulitin ko, wala na yan sa notes mo. Kusa mo na siyang ginagawa. Yan yung mga habit mo. Okay? Guys, question again. May question ako sa inyo ha, pa-comment na lang. Sino dito yung gustong umani ng malaki? Sige nga, big harvest. Sino dito yung gustong umani ng malaki? Ayan, ang daming sumasagot. Sobrang bilis. Ang daming gustong umani ng malaki, di ba? Comment ka nga kung gusto mong umani ng malaki. Okay, ito ha, may trivia ako sa inyo. Alam mo ba, sa lahat na nangyayari sa atin ngayon, kung ano tayo ngayon, kung ano yung mga resulta natin ngayon, di ba? Kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, status natin ngayon, results yan ng mga habits natin before. Ulitin ko, kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, okay, kung ano tayo ngayon, kung ano yung status natin ngayon, resulta yan ng mga habits natin before or ngayon, di ba? Alam mo ba yon? Diba? So in short, ang sikreto, ano? Ano pala yung sikreto? Good habits equals big harvest. Ibig sabihin pala, kung gusto pala natin ng malaking harvest, no? Kung gusto mo pala ng kumita ng malaki, 'di ba? Malaking harvest, umani ng malaki. Ano ba? Anong ang sagot doon? Mag-rewind ka, anong kailangan mong gawin? Good habits pala. Okay? Guys, ganito. May tinatawag na good habits tsaka bad habits. Okay, may bad tsaka good habits. Tandaan nyo ito ha, huwag nyong kakalimutan to. Okay? Bad habits are easy to form but hard to live with. Ulitin ko. Bad habits are easy to form but hard to live with. Anong ibig sabihin nun? O, isunod ko muna to. Good habits are hard to form but easy to live with. Ulitin ko. Good habits are hard to form but easy to live with. Ang bad habits daw, madali daw yan ma-form. 'Di ba? Kasi enjoy yan sa simula tama ba? Everyday Netflix, sobrang dali. Tama? Everyday Call of Duty, sobrang dali. Tama ba? Nare-reward ka 'Di ba? Pero, pag na-form mo na, pag naging habit mo na, nakakasira pala yan ng buhay, long-term effect. Hindi ka pala mapapabuti doon. Tama? O, pag-usapan naman natin yung good habits. Good habits. Ang good habits, sabi niya, are hard to form. Mahirap daw gawin. Di ba? Why? Kasi it takes discipline. Pero, pag na-form mo na, mapapadali pala ang buhay mo. Kasi long-term effect para sa'yo yan. Mapapabuti ka. Easy to live with. Are you learning? Tama ba? O, para mas maintindihan po natin. Para mas maintindihan natin, ha? O, simula tayo sa bad habit. Ano ba yung mga example ng mga bad habits? Watching Netflix daily. Meron ba dito yung hindi kompleto ang araw niya pag hindi siya nakanood sa Netflix, 'di ba? May mga ganun ba dito? Okay lang, walang magagalit sa inyo. Hindi po, dati sabi ni Gia. Okay. Ngayon, watching Netflix every day.
Bad habit yon. Enjoy, tama? Super easy. 'Di ba? Nakahiga ka sa kama, kumakain ka pa habang nanonood, 'di ba? Enjoy siya, tama ba? But long-term effect, anong mangyayari sa'yo? Anong mangyayari sa'yo pag nagtuloy-tuloy yun? Pag naging habit mo yun? Una, mawawalan ka ng downlines. 'Di ba? Hihina yung grupo mo. Tama? After nun, hihina yung cheque mo. After humina ng cheque mo, hindi ka na makakabayad ng mga bills mo. Mababaon ka na sa utang. Yun yung ibig sabihin nun. Tama ba? Nakakasunod ba, guys? Malinaw ba yung example ko? Okay, next tayo. Good habit naman. O, example tayo sa good habit para mas maintindihan natin. Good habit, example, waking up early. O, meron ba dito yung everyday maaga siyang nagigising? Habit yon. Ano pa? Everyday nagtutok. Habit din yon. Delayed gratification. Habit din yon. Sleeping late kasi may talk ka. Habit din yon. Okay? Mentorings everyday, mahirap, 'di ba? Kasi minsan nakapag-skip ka ng meals mo, tapos mamamaos ka pa, 'di ba? Wala kang tulog, puro puya, tama? Pero long-term effect, anong mangyayari? Anong mangyayari pag ganun yung habit mo? O, 'di ba? Lalaki yung grupo mo, lalaki yung cheque mo, 'di ba? Pag lumaki yung cheque mo, edi makakabili ka na ng mga assets mo para sa business, tama ba? Tapos, pagkatapos nun, edi makukuha mo na yung mga goals mo. Tama, marami ka pang matutulungan, maabot mo yung mga pangarap mo. Are you learning? O, sabi ni Eagles, Cheryl, right? O, agree daw si Domingo Valdez. Are you learning, guys? Clear ba yung mga examples ko? Mas naiintindihan ba siya? Okay? So, ito, guys, kinig kayo mabuti ha. Ito, very important to. Success is predictable. Okay? Paki-type nga, predictable. Success is predictable. Predictable means kayang hulaan. Okay? Mahuhulaan. Yun yung predictable. Yun yung maganda sa success. Example, guys. Anong ibig sabihin ng predictable ang success? Example, may nakita ako dito na tamad. Habit niya manood ng TV. Hindi niya ginagawa ang IM. Question, do you think maabot niya ba yung success na gusto niya? Pasagot nga. Oh. Sige nga, meron kayong downline na sobrang tamad, di ba? Hindi ginagawa yung business. Question, maabot na ba yung pangarap niya? O, ang daming sumagot, hindi po. Siyempre, hindi. So, ibig sabihin, may question ako, is success predictable? O, di ba? Yes. O, di ba? Ganun siya kaganda. Ang success, kaya mo siyang hulaan kung dun siya papunta. Okay? Walang tsamba. Lahat tinatrabaho. Hindi to, guys, hindi to pa, ang I Am Worldwide, hindi to parang loto. Okay, hindi to parang loto, natataya ka, na unsure ka kung mananalo ka. Yun yung tsamba. Hindi ka sure. Tama? Kaya yung mga top mentors ninyo, alam nila if you will be successful or not based on your habits. Kaya minsan, yung iba dito napapagalitan or napagsasabihan ng mentor. Meron ba dito yung napagsasabihan ka ng mentor? Bakit? Ba't kanila napagsasabihan? Bakit? Kasi alam nila kung bad habits na yung ginagawa mo. Na-predict na nila yung mangyayari sa'yo. Kaya ayaw nila yon. Kaya kanila sinasabihan. Diba? Minsan sinasabihan ka ng mentor mo, uy, gumising ka ng maaga, hoy, mag-talk ka, diba? Kasi alam nila, pag nagtuloy-tuloy yon, pag naging habit mo yung ginagawa mo na yon, alam nila na hindi ka sa success papunta, palayo ka. Tama? O, yun yung maganda sa success. It is very predictable. Pag ginawa mo ng tama, sure ang success mo. Okay? Malabong mangyari at never mangyayari na ginagawa mo ng tama yung negosyo na hindi ka maging successful dito. Okay? Tama? Ulitin ko, pag ginawa mo ng tama yung negosyo, sure yung success mo. Malabong mangyari na ginagawa mo to ng tama na hindi ka magiging successful dito. It will never happen. Okay? Tandaan niyo na, hindi ito, ang I Am Worldwide, guys, hindi ito experiment. Okay? Ang I Am Worldwide, hindi ito experiment, hindi ito tsamba. Okay? Na kapag ginawa mo ng tama yung business, mag-aantay ka na lang ng results kung magiging okay or hindi. Hindi siya ganon. Ang success, dinesign ni God na predictable siya kasi gusto niya maging successful ka. Diba? Kaya may choice tayo kung ano yung gagawin natin. Either good habits or bad habits. Tama? May choice tayo. Okay? So kung success, predictable, syempre ang failure, ganun din. Okay? Failure is also predictable. Kapag ginawa mo ng mali yung negosyo, okay, sure din ang bagsak mo.
Ulitin ko. Ang failure, predictable din. Pag ginawa mo pala ng mali yung business or I am worldwide, sure din pala yung bagsak mo. Kaya tayo may free will. 'Di ba? Kung ano yung dapat mong gawin, 'di ba? Kaya tayo may free will kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? Kaya kami, kapag kami ng mga mentors ninyo, kami nila press, kapag nakita namin kung ano yung habits mo, alam na namin kung anong mangyayari sa'yo. Very predictable. 'Di ba? Ganon siya kaganda. Okay? So, ulitin ko ha, wala nagtanim ng tama na mali ang naging resulta. Okay? Walang nagtanim ng tama na mali ang naging resulta niya. Hindi mangyayari po yun. At walang nagtanim ng mali na tama ang naging resulta niya. Hindi rin po mangyayari yun. Okay? Yung mga top mentors ninyo, kung bakit nangyayari sa kanila yung nangyayari ngayon. Ask me why. Patayit nga po, why? Ba't nangyayari sa mga top mentors ninyo yung flash out, yung 1 million per week, 'di ba? 1 million per month. Kasi po nag-decide sila na kung ano yung dapat na maging habits nila. Okay, guys, question. Guys, may tanong ako sa inyo. Sino dito yung gustong-gusto mong tanggalin yung bad habits mo pero hindi mo magawa? Sige nga. Yung hirap na hirap ka. 'Di ba? Sabi ni Marvin Bay, me po. Sabi ni Maria Curzon, me. Sino dito yung mga gustong-gusto niyang tanggalin, yung mga bad habits niya, pero hirap na hirap siya? Pa-comment nga, di ba? Hard habit to break. Parang kanta yun, di ba? Sige nga, pa-comment. Ang dami, di ba? Lahat tayo may mga bad habits, di ba? So ngayon, ganito. Example niyan, panonood ng Netflix every day, panonood ng YouTube sa yung mga vloggers, 'di ba? Call of Duty, ano pa? Pag-chat sa Messenger, TikTok everyday, 'di ba? Nag-iisip ka ng dapat mong sayawin, 'di ba? Waste of time 'yun. Pag maliban na lang dun sa challenge natin, ha, kasi one time lang naman 'yun, 'di ba? Pagtulog ng napakahaba, habit 'yun, 'di ba? Bad habit 'yun. Sobrang haba ng tulog mo everyday. Paninigarilyo, bad habit 'yun. Paglalasing, ano pa ba? Overeating. Sino dito yung mga nag-overeating? Bad habit din yon. Sugal. Social media addiction, bad habit yon. Yung addict sa chat, addict sa Facebook, yung alam na alam mong kailangan mong mag-talk, 'di ba? Alam na alam mong kailangan mong magtrabaho, pero hinahanap-hanap ng sarili mo yung pagfe-Facebook, 'di ba? Paano ba maalis to? Sige nga, paano ba maalis to? Paano matanggal yung mga bad habits? May share ako sa inyo. Sabi ng psychologist, okay? Sabi ng psychologist to ang mga tao daw, meron daw tayong tinatawag na rewards-based system. Okay? Ulitin ko. Sabi ng psychologist to, ang mga tao daw, meron tayong tinatawag na rewards-based system. Meaning, yung nare-reward, yun yung nauulit. Ibig sabihin pala, yung nare-reward, yun yung gusto nating maulit. Yun yung hinahanap-hanap natin. Pag nare-reward ka, hinahanap-hanap mo yung ganun feeling. Tama? Anong ibig sabihin yan? What gets rewarded gets repeated. Ulitin ko. What gets repeated gets what gets rewarded gets repeated. Kung ano daw yung nare-reward, yun yung gusto nating inuulit, kaya siya naging habit. Ngayon, ito yung steps. Paano natin matitigil yan? Paano? First step muna tayo. First step, know your triggers. First step, know your triggers. Una po, ganito. Dapat daw, tingnan natin yung mga triggers. Ano yung triggers sa'yo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Example. Meron ba kayong kakilala na tao na everyday nag-exercise, nag-workout, nagjo-jogging? Sige nga. Meron ba kayong kakilalang gano'n? Yung everyday nag-exercise, nagjo-jogging, 'di ba? Nagbubuhat, nagwo-weights, ganyan. So 'di ba, sa mga hindi nag-exercise dito, ano yung tingin natin sa kanila? Sa mga hindi nag-exercise dito regularly, ano yung tingin natin sa kanila? 'Di ba? Ang tingin natin sa kanila, ang hirap naman 'yan. Ano sabi ni MJ, mataba? Diba? Di ba ang tingin natin sa kanila, ang hirap naman yan, nakakatamad naman yan. Ang hirap naman gumising sa umaga tapos tatakbo. Di ba ganon? Di ba ganon yung tingin natin sa mga ang sipag mag-exercise? Tingnan mo, bakit kaya nila ginagawa yon? Yung mga regular mag-exercise, bakit nila ginagawa yon? Why? Kasi po, nare-reward sila.
Tama? Maganda sa pakiramdam. Tama? Masarap sa pakiramdam. Feeling healthy after. Tama ba? O, sabi ni Iverson, tama po. Tama? Yun yung feeling eh. Kaya everyday sila nag-exercise kasi nare-reward yung pakiramdam nila. Ganun siya kasimple. O, second example tayo para mas maintindihan natin. Sino dito yung na-try na mas stress na sa buhay? O, yung mga na-stress na. Yung mga stress. Sabi ni Mentor Princess Patsy, me. O, sabi ni Teresita, me. Ang dami, me. O, ang daming na-stress, di ba? Ngayon, pag may problema ka, di ba? Example, nag-away kayo ng jowa mo, may babae siya, niloko ka ng jowa, di ba? Usually, anong ginagawa natin? Sige nga, pag may problema ka, pag stress ka, anong ginagawa mo? Sige nga. Oh, sabi ni Felina, kain. Oh, sabi ni Jens, kumakain, eat. Oh, shopping. Tama. Diba? Kumakain, naglalasing, nagsha-shopping. Tama? Hindi ka gutom, pero kumakain ka. Nag-crave ka ng chocolates, ng ice cream, ng cake, diba? Etc. Bakit mo ginagawa yun? Sige nga, bakit ka kumakain? Kasi nare-reward yung pakiramdam mo. Gumagaan yung pakiramdam mo. Tama ba? O kaya ka nagsha-shopping, ganun din. Kasi nare-reward yung pakiramdam mo eh. Kaya ka naglalasing kasi gumagaan yung pakiramdam mo. Ganun siya kasimple. Okay, last example para mas mag-gets natin. Third example, pag may problema ka, ang iba, anong ginagawa? Di ba? Umiinom, naglalasing, nagtatawag ng kaibigan, ng barkada, nagsha-shopping, natutulog, o ano pa. Ba't mo ginagawa yan? Kasi nare-reward ka. Gumagaan yung pakiramdam mo. Tama ba? Tama? O ganun pala yun. Ganun pala yun. Kaya nagiging habit ang isang bagay kasi nare-reward tayo. Tama? Kaya guys, very important ito, dapat aware tayo para maiwasan natin. Dapat aware tayo kung ano yung nagpapatrigger sa atin. Kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Okay po ba tayo doon? Oh, step 1, know your triggers. Step 1 yun. Oh. Step 2 na tayo. Ngayon, pag alam mo yung nagtitrigger sa'yo, aware ka na. Second step. Ano yung second step? Check the reward. Yung ginagawa mong reward sa sarili mo, check mo mabuti. Question, masarap ba talaga yon? Or nare-relax ka lang panandalian? After nun, hindi naman nawawala yung nag-trigger sa'yo. Di ba? O example, niloko ka ng jowa mo. Na-down ka, di ba? Uminom ka. Sumakit yung ulo mo, nagsuka ka. Hindi ka makabangon kinabukasan. Question, masarap ba talaga? Magaan ba sa pakiramdam talaga? 'Di ba? Yes, sa una mag-enjoy ka, 'di ba? Pero 'di ba, sa huli hindi. Tama? Masarap bang sumasakit yung ulo mo? Masarap ba yung nagsusuka ka? Masakit yung tiyan mo? 'Di ba hindi? Guys, ang pangit ng reward ng bad habit. Ulitin ko, sobrang pangit ng reward ng bad habit. Diba? Check the reward. O, second example, panonood ng Netflix everyday. Pagtulog ng napakahaba everyday. Pagiging tamad, habit yun. O, diba? Observe mo. Masarap sa una, yes, nare-relax ka. Pero in the end, ang resulta niyan, pag naging habit mo na yan, anong pwede mangyari sa'yo? O, diba? Mawawalan ka ng downlines. Mawawalan ka ng grupo. Ihina yung grupo mo. After nun, hihina yung cheque mo. After nun, hanggang sa mawawalan ka na ng cheque, hindi ka na makabayad ng mga bills mo, ng utang mo. O question. Question po, na-reward ka ba long term? Na-reward ka ba long term? Di ba? Hindi. Hindi. Second step, check the reward. Okay? O, third step na tayo. May last example pa pala ako. Third example. No? Wait lang. Tama. Third step na pala ako. Ayan. Third step. Okay? Look for a long-term reward. Okay? Third step, look for a long-term reward. Pag alam mo ni nagtitrigger sa'yo o bago mo gawin ng isang bagay, check mo muna kung okay ba ito. Ngayon, pag aware ka na, look for a long-term reward. O example, dinatnan ka na ng triggers. Malungkot ka, di ba? Tinatamad kang gawin yung I am worldwide. Imbes na kakain ka, imbes na iinom ka, imbes na manonood ka ng Netflix, imbes na matutulog ka, look for a long-term reward. O ano yung long-term reward? Example, pag malungkot ka, o talk to your downlines, talk to your mentors, mag-invite ka, magbasa ka ng libro, watch motivational videos, etc. Tama? Hindi yung short-term reward lang.
Pero long term, hindi magandang effect sa'yo. Tama? Mas masarap po ang reward ng good habit, believe me. Ulitin ko, mas masarap ang reward ng good habit. May natutunan? Are you learning? O, alam na natin kung paano ma-stop yung bad habits natin. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung mga habits ng real successful people. Guys, we're talking about real, yung mga totoong successful. No? Guys, may natutunan? Are you learning? O, medyo mahaba yung intro ko kasi gusto ko ipaintindi sa inyo kung gaano ka-important yung habits. Okay? So, move na tayo sa habits ng successful people. O, number 1, they are vision-focused. Ang mga real successful people pala, they are vision-focused. Ano ibig sabihin nun? Guys, simplihan lang natin. At age 20, na-meet ko ang network marketing. Okay? Meron ba mga 20 years old dito or 20s? Naging clear yung vision ko, naging clear yung gusto kong mangyari sa buhay. Okay? Naging clear yung purpose ko. Okay, lahat yan, sinulat ko sa notebook na alala ko. Until now, nasa akin pa yung notebook na yun. Di ba? Meron bang gano'n yung sinulat nila yung mga gusto nilang mangyari sa buhay? O, yung mga top mentors ninyo, sila Mentor Peach, sila Mentor Kath, Mentor May, Marlon, Mitch, Jonathan, Ika, yan, sila Mentor Hino, sino pa ba? Yung sila Mentor Arian, di ba? Sila Mentor Patsy, yan, yung mga mentors. Very clear sa kanila kung ano yung gusto nila. Okay, may papakita lang ako Oh, si Mentor May, nakikilala pa ba si Mentor May? Old picture niya to. Ito yung sa taas na picture. Yan pa yata yung Strada ko. Tinuturuan ko yata siya mag-drive dyan. Di ba? Diba? So, manual pa yan. So, nag-aaral kami mag-drive niya. No? Si Mentor May, yan yung old picture niya before. Oh, next picture, si Mentor Peach naman. Nakikilala pa ba? Sino pa ba itsura nila ngayon? Medyo nagbago naman na, di ba? Gumanda na sila. Oh, lastly, Mentor Kath. Okay? Pakita ko lang sa inyo yung mga top mentors ninyo nung nagsisimula sila. Okay? Baka kasi nakakalimutan nyo na nagsimula din sila lahat sa wala. Okay? Same lang tayong lahat na nagsimula na sa wala. Okay? Walang magaling agad. Walang marunong agad. Lahat nag-start sa wala at hindi marunong. Okay? Lahat yan, kumbaga lahat yan nagsimula sa wala. Fresh example, si Mentor Peach, 'di ba? Si Mentor May, fresh grad yan, 'di ba? Si Mentor Kath naman, I think employee siya before, 'di ba? Walang-wala sila nung nagsimula, 'di ba? Pero may pangarap. Yun nga lang, hindi nila alam kung paano nila makukuha. Ngayon, na-invite sila sa IM Worldwide. 'Di ba? Na-invite sila sa IM, yung mga pangarap nila sa buhay, na buhay. Tama? Nagkaroon sila ng vision. Naging clear sa kanila kung paano nila makukuha yung mga pangarap nila sa buhay. Okay? Next. Vision provides a sense of purpose and direction in life. Ulitin ko. Vision provides a sense of purpose and direction in life. Nagkakaroon ka daw ng purpose and direction. In short, ano sabi? Sabi ni Jepo, yes, mas gaganda pa ako. Okay? In short, parang compass pala ang vision. Ang compass, alam niyo yung compass, di ba tinuturo niya sa'yo yung right direction mo para hindi ka maligaw. Tama? Kumbaga ito yung nagiging guide mo, yung vision. Pag may vision ka, may direction ka. Sino naniniwala doon? Pag may vision ka, may direction ka. Oh, guys, question. May nagtanong sa akin before, ano bang difference ng sight at vision? Okay? Pag-usapan natin yung difference para maliwanag sa atin. Sight versus vision. Sight is the function of the eyes. Okay? Vision is the function of the heart. Sight is the function of the eyes. Yung nakikita mo ngayon. Yung present mo ngayon. Diba? Example, ano yung present mo? Nakikitira ka, nagko-commute ka, nag-rent ka, diba? Maliit pa yung cheque mo, konti pa lang yung downlines mo. Yun yung sight. Yun yung present. Yun yung nakikita mo ngayon. Okay? Vision is the function of the heart. Anong ibig sabihin nun? Ano ba talaga yung gusto mo? Diba? Ano ba talaga yung nasa puso mo? Diba? Kahit ano pa yan, kahit hindi pa yan present ngayon, yun yung vision mo. O guys, may konting exercise lang tayo. Pwede ka bang pumikit? Pwede ka bang pumikit? Saglit lang to. Quick lang to. O, pikit ka. Sige nga, pikit tayong lahat. Ay, kayo lang pala. Pikit kayo. Sige. Pikit ka. Imagine mo lahat ng gusto mo mangyari sa life mo. Sige nga, imagine mo lahat. Pikit ka. Imagine mo lahat ng gusto mo mangyari sa life mo.
Imagine mo lahat yung gusto mo mangyari sa family mo. Sa grupo mo, imagine mo. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ng sariling bahay para sa pamilya mo. Tama? Gusto mo i-tour around the world yung mga magulang mo. Ano pa? Yung iba naman gusto ng Ferrari. Iba naman gusto ng malaking grupo. 'Di ba? Pag nag-event na tayo in God's time sa Philippine Arena, 50% ng whole arena sa'yo. 'Di ba? O imagine mo, diamond ka na. Nakikita mo ba? Oh, ngayon guys, open na yung eyes ha. Ganyan ka-powerful ang vision. Tama? Ganyan ka-powerful ang vision. Wala pa, pero pwede mo nang makita. Pwede mong ma-imagine. Okay? So guys, ang vision, gift yan ni God sa atin. Okay? Gift yan ni God sa atin. Kasi gusto niyang makita at ma-visualize mo yung mga pangarap na binigay niya sa heart mo or sa'yo. Tama? Yung vision, gift pala yun ni God sa atin. Kasi habang wala pa, kasi gusto niyang, alam mo yun, pumikit ka lang, kahit anong gusto mong mangyari sa buhay mo, pwede mong makita kahit hindi pa siya present. Ganun siya kaganda. Kaya wag pala tayong mag-focus sa sight. Present mo yan eh. Pero hindi yan yung future mo. Tandaan mo yan. O may share lang ako sa inyo. Hindi ko alam kung naalala pa to ng iba. Share ko lang sa inyo. Nung bata pa ako, I think 7 years old ako nito. Taga Isabela po kasi kami, no. O may mga naiyak daw, 'di ba? Na-imagine nila yung gusto nilang mangyari sa family nila, sa life nila, 'di ba? So ito yung story ko. Naalala ko, 7 years old yata ako ito or 6, 'di ba? Ilagan Isabela kami. Kasi yung province ng papa ko. Familiar ba kayo sa Cindy's? Alam niyo ba yung Cindy's? Yung parang Jollibee. Ayan, sabi ni Felina, yes, yung mga luma na, no? Cindy's. Parang Jollibee to, no? Fast food siya. Naalala ko before, wala pa kasi kaming Jollibee sa province namin noon. Cindy's lang ang meron kami noon kasi hindi pa kami city, no? Favorite ko yun nung bata ako. Everyday yata, yun yung kinakain ko, yung fried chicken nila. Sobrang sarap, di ba? Kasi wala naman choice. So kumakain kami ng mama ko doon, naalala ko. After namin kumain, so naglakad kami pa uwi, walking distance lang yung bahay. Maya-maya, habang nung malapit na kami sa bahay, sabi ko sa mama ko, Ma, paglaki ko, gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng Jollibee tsaka McDo. Sabi ng mama ko, o sige, bibili tayo. Pero guys, hindi kami nakabili ah. Ba't ko to kinikwento? Okay? Ba't ko to kinikwento? Hindi ko alam, yung ginagawa ko pala that time, nung bata pa lang ako, na sinasabi ko sa mama ko na gusto ko ng ganun paglaki ko, is nag-e-envision na pala ako. Nag-visualize na pala ako. 'Di ba? Pero wala pa nagsabi sa akin noon about vision, yun na pala yun. Anong point? Guys, sa buhay natin, I'm sure may ganyan ka din. Lalo na nung bata ka. 'Di ba? I'm sure may ganyan ka din. Mataas ka mangarap nung bata ka. 'Di ba? Ma, gusto kong yumaman. Pa, gusto ko ng ganito. Papa, gusto kong maging ganito. Papa, magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay in the future. May kanya-kanya tayong ganyan eh, tama? Nung bata ka, sobrang dami mong pangarap, ang laki ng pangarap mo. Pero habang tumatanda ka, habang nagiging conscious ka na sa paligid, sa mga problema, nawawala unti-unti yung mga pangarap mo. Affected na lahat. Dati nangangarap ka, ngayon hindi na. Guys, tandaan nyo ito. Binigyan tayo ni Lord ng mga mata para makita mo yung blessings na existing ngayon. Tama? Pero ang matindi po, ang mas matindi, binigyan niya tayo ng vision para makita natin yung mga bagay or mga bagay na gusto natin at mga pangarap natin kahit wala pa. Pinapakita sa vision yung mga pangarap mo para ma-excite ka habang wala pa. Habang tinatrabaho mo pa, pwede mo na siyang ma-imagine. Ganun siya kaganda. Are you learning? Tama? O wala ka pang bahay ngayon. Pero pwede mo siyang ma-imagine. Kasama mo yung papa mo doon, sabay kayong kumakain, kasama mo yung anak mo, yung mama mo. 'Di ba? Magkasama kayo sa sala, everyday, kung nanonood kayo, alam mo yun? Nagbabanding kayo. Pwede mo siyang ma-imagine. Okay? Success is knowing your purpose in life. Guys, pag tinanong ka kung anong gusto mo, 'di ba? Pag tinanong kita, kung gusto mo maging successful, I'm sure ang sagot mo sa akin, yes, kaya ka nandito. Tama? Alam nyo ba, na-observe ko to sa mga successful, alam nila kung anong gusto nila. Very clear sa kanila. Alam nila kung anong gusto nila. They know what they want. 'Di ba? Pag tinanong mo kung anong gusto, mabilis sumagot. Why?
Kasi alam nila kung ano yung gusto nila. Ikaw tatanungin kita, sa mga present po dito tatanungin kita, what do you want in life? Sige nga, type mo nga, anong gusto mo sa buhay mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo mangyari? Sige nga. Alam mo, pag mag-iisip ka pa, ibig sabihin nun, hindi pa clear sa'yo. Kasi kung meron, dapat, alam mo na dapat agad. Tama? O, ang daming sumasagot. Maginhawang buhay, financial freedom, maging successful. O, di ba? Pare-pareho lang tayo ng gusto eh. Tama? Alam nyo ba, kilala nyo si Mentor JC? Mentor JC Yap. I think 2 weeks ago, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, VP, diamond na ako. Very grateful ako na napunta ako sa IM kasi nabago daw yung life niya, di ba? Very grateful yung tao na to. Hindi nakakalimutan mag-thank you lagi every time na may na-hit siya. Kung nandyan si Mentor JC, hello sa'yo, di ba? Tinanong ko siya. Magkausap kami, di ba? Tinanong ko siya. Sabi ko, anong next goal mo? Sabi ko sa kanya. Maliban sa rank. Kasi di ba diamond na siya. Maliban sa rank, sabi niya sa akin agad. Di na siya nang-isip. Sabi niya sa akin agad. Sabi niya, VP, gusto ko ng bahay para sa mama ko kasi 61 years old na yung mama ko. Alam niya kung ano yung goal niya. Alam niya kung ano yung gusto niya. Ganun siya kabilis sumagot. Clear sa kanya. Last time kausap ko si Mentor Peach, tinanong ko kung ano yung gusto niya, ano yung goal niya. Sabi niya sa akin, gusto niya daw ng rest house doon sa binili niyang lupa worth 18 million. Gusto niya ng rest house. May swimming pool, di ba? Na-imagine niya na. May kausap na nga siyang gagawa eh. Planado na. Di ba? Para may pang-band daw siya sa downlines niya. Alam niya kung ano yung gusto niya. Tama? Kausap ko si Mentor Kath din. Tinanong ko, ano bang gusto mo, Kath? Anong goal mo? Sabi niya sa akin, VP, gusto ko ng house and lot para sa mama ko tsaka sa anak ko. Alam niya kung anong gusto niya. Mentor Shane, Mentor Kinik, susunod ng Ferrari. Clear sa kanila kung anong gusto nila. Mentor Ikay, Mentor Jonathan, tinatanungin mo anong gusto nila, gusto ng bahay. Alam nila kung anong gusto nila. Mabilis sumagot. Di ba minsan di na natin maintindihan, bakit anong meron sa mga taong to? Bakit ganyan sila kasipag? Bakit ganyan sila magtrabaho? Bakit parang hindi sila napapagod? Why? Bakit? Kasi may vision sila. Alam nila yung purpose nila. Very clear. Alam nila kung ano yung gusto nila. Tama? Oh, next tayo. Anong sabi ni Miles Monroe? The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Ulitin ko. The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Ano pang sabi? Nothing is worse than being alive and not knowing why. Kumakain ka pero hindi mo alam ba't ka kumakain. Pero bang ganun dito? Kumakain ka pero hindi mo alam kung bakit ka kumakain. Ang hirap nun. Hindi mo alam kung bakit mo kailangan kumain pero ginagawa mo lang. Ang hirap. Nagtatrabaho ka sa company mo ngayon, kung saan man company ka ngayon nagtatrabaho ka, pero hindi mo alam kung bakit, kung para saan. Sinabi lang ng mga magulang mo na basta magtrabaho ka lang kasi kailangan eh. Di ba? Hindi mo alam. Tragedy. Nabubuhay tayo sa mundo pero hindi natin alam kung ano yung purpose natin. Nabubuhay tayo sa mundo pero hindi natin alam kung bakit tayo nabubuhay. Successful people know what they want. They are vision focused. May vision sila. Are you learning? Guys, are you learning? May natutunan ba? Purpose-driven life, sabi ni John. Di ba? Move na tayo. Next. Sa mga successful people, pag naging clear sa kanila yung gusto nila, yung vision nila, next habit. They are self-disciplined. Paki-type nga, self-disciplined. Successful people are disciplined. Okay? Why? Kasi may vision sila. Napag-usapan na natin kanina, di ba? Kaya yun yung una. Kasi yan ang kailangan mong magkaroon muna, di ba? Vision. Why? Kasi pag may vision ka, that's the time na magiging disiplinado ka. Niniwala ka doon? Kapag may vision ka, alam mo kung ano yung gagawin mo sa buhay. Tama? Pag may vision ka, alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Pag may vision ka, alam yung mga bagay na dapat mong gawin. Guys, ito, napakasimple. Ang taong may vision, walang bisyo. Niniwala ka ba doon? Ang taong may vision, walang bisyo. Guys, ganito.
Kapag wala kang vision, if you don't know where you are going, lahat gagawin mo sa buhay. Lahat sasamahan mo. Kahit sino pa yan, lahat gagawin mo. Example guys, kinig. Wala kang gusto. Okay? Wala kang gusto. Wala kang plano sa buhay. Kapag may nagaya sa'yo uminom, kahit gabi-gabi pa yan, believe me, pupunta ka. Why? Kasi wala kang gusto sa buhay eh. Wala kang goal, wala kang vision. Kaya wala kang motivation para maging disciplined. Tama ba? Pero kung may vision ka, di ba? Pag may gusto kang mangyari sa buhay mo, example. Guys, example. Example, may schedule ka tomorrow. 5 a.m. ng umaga. May talk kayo sa ibang bansa. Di ba? Zoom. Ngayon, may nagaya sa'yo uminom. Question, go ka ba? Go ka ba? Siyempre hindi. Kasi alam mo na may 5 a.m. ka eh. Hindi ka pwede magpuyat. Tama? Kasi baka hindi ka magising sa oras. Naging disciplined ka. Tama? Hindi lahat pupuntahan mo eh. Hindi lahat sasamahan mo. Hindi lahat gagawin mo. Kumbaga, pili na. Sobrang narrow na ng life mo. Mas pinasimple na ang buhay mo. Dati, nung wala ka sa IM, tingnan mo ha, nung wala ka sa IM, nung wala ka pa sa IM before, dati kung sino-sino sinasamahan mo. Di ba? Pag may nagaya sa'yo na barkada mo, bro, tara, inuman tayo, pupunta ka. Tara, bar tayo, pupunta ka. Kung anong-anong ginagawa mo. Pag niyaya ka, go ka. Pero ngayon, may vision ka na, may purpose ka na, may goal ka na. Sobrang narrow na ng life mo. Disciplined ka na. Diba? Sino nakaka-relate? Nung wala ka pa sa IM, kung ano-anong ginagawa mo, kung sino-sinong sinasamahan mo. Pero nasa IM ka na, sobrang pili na sinasamahan mo. Pag niyayaya ka ngayon ng barkada mo, ayaw mo na, pass muna ako dyan, di ba? Hindi lahat ng invitations pinupuntahan mo. Tama? No, ano pang ibig sabihin ng discipline? Discipline is the ability to make yourself do what you should do when you should do it, whether you feel like it or not. Diba may times na may kailangan kang gawin, pero tinatamad kang gawin. But still, you do it. That's the time na nade-develop mo na yung self-discipline mo. Diba? Tandaan mo to lagi. Tandaan mo to ha. Every decision we make has an effect. Bawat desisyon mo sa buhay, may effect yan sa life mo. Maliit man yan or malaki. Anong example? Ano oras ka matutulog? May effect yon. Maliit na desisyon yon, pero may effect yon in the long run. Ano oras ka dapat magising? May effect din yon. Ilang oras ka dapat matulog? May effect yon long term. 'Di ba? Ilang minutes ka dapat maliligo? Ilang oras ka dapat mag-spend sa pagbabasa? Ilang minutes ka dapat kumain? Ilang minutes ka dapat magbihis, etc. Lahat ng decision natin, lagi mong tanungin, bago ka mag-decide, bago mo gawin ang isang bagay, papalapit ba yan sa vision mo or papalayo ba yan sa vision mo? Diba? Sabi ni Eagles Teresita, yes po, may time management po para sa success ko. Pag may nagyaya sa akin uminom dati, tinatanong ko yung sarili ko, pag pumunta ba ako dito, sasakit ba yung ulo ko? Sasakit ba yung tiyan ko? Late ba ako magigising bukas? Diba? Pag ang sagot doon, yes, hindi ako pupunta. Ganun kasimple. Diba? Every decision we make, may effect yan sa buhay natin. Maliit man yan or malaki. Tandaan mo yan. Again, dito na papasok yung delayed gratification. Paulit-ulit na nating naririnig to. Gas-gas na to, di ba? Sawang-sawa na ba kayo sa words na to? Delayed gratification. Hindi na bago to, di ba? Paulit-ulit. Pati sa mentors nyo, paulit-ulit tong naririnig. Naalala ko dati, may share lang ako sa inyo. Naalala ko dati, nagde-network pa ako. 20 years old, kumikita ako dati ng 100 to 200,000 a month. 20 years old ako nun Para sa 20 years old, malaki ba yung 200,000 isang buwan? Di ba malaki yon? O may Strada pa ako nun. First car ko yon, yung Mitsubishi Strada. Kumbaga that time, 20 years old ako, na-enjoy ko masyado yung present success ko. No? Na-enjoy ko masyado yung present success ko. Feeling ko, yun na yun. Feeling ko that time, ang yaman-yaman ko na. Di ba? Wait lang may yung dog ko kasi. Ayan. Okay. Ayan. So that time,
Nung kumikita na ako nun, nasa likod ko yung aso ko. Nakikita nyo ba? Ayan, naglalakad sa likod ko. Wait lang. So, na-miss ko magbakasyon. Di ba? Na-miss ko magbakasyon. Alam nyo, nagbakasyon ako ng 3 days. Alam nyo, pagbalik ko, o wag na kayong tumingin sa aso, di na kayo nakikinig sa akin eh. Wait lang ha. Ayan. Okay na. Walang bigla sa TV eh. Okay, so ako, ayan. So, that time, na-miss ko magbakasyon, no? Feeling ko kasi ang yaman-yaman ko na noon, feeling ko na-reach ko na yung success at age 20, di ba? Nagto-200,000 ako noon, tapos may kotse pa ako. Wala naman akong ginagastos masyado noon. So, feeling ko, ang yaman-yaman ko na. Alam niyo, nagbakasyon ako ng 3 days. Nagbakasyon ako ng 3 araw. Na-miss ko yung mga barkada ko. Alam niyo, pagbalik ko, nawala yung isang side ko. Nawala yung isang side ko, humina agad. Back to zero na naman ako. Diba? Doon ko na-realize, pag momentum ang grupo, hindi pala ako pwede magpahinga. Kasi pag nawawala ako noon, nawawala yung init. Na-try nyo na ba yon? Yung kaka-attend mo ng training, di ba gigil na gigil ka after training? O na-miss mo umuwi sa probinsya, umuwi ka sa province. Di ba nawawala yung init? Yung katawan mo, di ba parang gusto mo na lang magpahinga? Tama? Na-realize ko. Guys, ito na-realize ko, pag momentum pala, doon pala dapat ako hindi pwede magpahinga. Kasi momentum nga eh. Dapat sabayan ko, tama? Kain sa labas, okay na yun. Nakita ko sila Mentor EJ, sila Mentor Krisha, nag-celebrate sila sa labas, kasama yung grupo nila, pwede na yun. Celebrate small wins, di ba? Nakita ko sila Mentor Jean, kumain kasama yung team niya, pwede na yun. Pero days na bakasyon, wag muna. Wag muna. Hindi ito yung right time para magbakasyon tayo. May right time yan. Di ba? Kain kayo ng downlines, magkape, pwede na yun. Pero yung mahabang bakasyon, wag muna. Saka na yan, pag solid na yung grupo mo, again, may right time yan. Hindi pwede yung every time na may nahihit ka, aalis ka. Ang labo naman. Every time may nahihit ka, aalis ka, magbabakasyon ka. Hindi pwede. Saka ka na umalis kapag solid na yung grupo mo. Tulad nila Mentor May, nila Mentor Kath, nila Mentor Peach, di ba? Yung mga black diamonds natin, yung mga blue diamond natin. Nakita niyo bang nagbakasyon? Sige nga. Mentor Kath, nakita mo bang nagbakasyon? Diba, blue diamond na yan, ha? Nag-1 million per week na. Di ba hindi pa? Di ba hindi? Bakit? Kasi nasa momentum eh. Sinasabayan nila. Hindi ko sinabing huwag tayong magbakasyon. Okay? Kasi kailangan din natin yun. Ang sinasabi ko lang, may right time yan. Pag nasa momentum yung team mo, sabayan mo. Buhusan mo pa ng gas, huwag tubig. Kasi mamamatay yung fire eh. Are you learning? O, delayed gratification, may right time ang pagbabakasyon. Hindi pwede yung pag may na-hit ka, bakasyon agad. Hindi pwede. Tanim ka muna. Kasi ikaw din naman mag-reap niyan in the future eh. Are you learning? Are you learning? Ayan, yes po. Sabi ni Felina, Cassandra. Okay. Number 3 na tayo. Mabilis lang pala tayo. Number 3. Okay. Ano yung habit ng mga successful people? Number 3. They take action. Diba? Successful people love taking action. Para sa kanila, action speaks louder than words. Sobrang sipag ng mga to. Hindi mapakali. May kakilala kayong ganun? Hindi pwede na wala silang ginagawa. Hindi complete yung araw nila kapag hindi sila productive. May kakilala kang ganyan? Type mo nga yung pangalan, nakakilala mong ganun. Yung hindi mapakali na walang ginagawa, sobrang sipag, di ba? They keep on planting. Di ba? Sobrang sipag nila. Hindi sila tumitigil sa pagtatanim. Tama, question. Guys, may question ako sa inyo. Kapag gusto mo ng 10 mango trees, ilan mango seeds yung itatanim mo? Sige nga. Gusto mo ng 10 mango trees. Ilang seeds yung itatanim mo dapat? O may sumagot 10, 20, 100, 100. O, diba? May sumagot ng 10. O isa. 20, 10. Hindi pwede.
Gusto mo ng 10 mango tree tapos 10 din yung itatanim mo na seeds, hindi pwede. Pag gusto mo ng 10 mango trees, ang itatanim mo 100 minimum. Why? Kasi 90% hindi tutubo. Ganyan sa buhay. Ganyan sa trabaho, ganyan sa negosyo, pati sa family, ganyan. Kailangan times 10. 'Di ba? Tanim ka dapat ng tanim. Ganon din dito sa IM Worldwide. Gusto mo ng 10 pay-ins pero 10 lang yung kausap mo. Minsan kulang pa, minsan wala pa. Hindi pwedeng ganon. Gusto mo ng 10 pay-ins, mag-invite ka ng 100. Are you learning? O gusto mo ng malaking cheque tulad sa iba. Pero ang invite mo pa isa-isa. Naku po, hindi pwede yun. Diba? Gusto mo yung cheque nila Mentor Peach, nila Mentor May, nila Mentor Marlon, Mentor Mitch. Gusto mo yung mga cheque nila. Pero ang invite mo pa isa-isa. Hindi pwede. Invite ka dapat. Damihan mo. Diba? Yung iba na madaming pay-ins ngayon, sure ako, madaming tinanim yan. Diba? Ang iba, bumubulusok ang pay-ins, lalo na pag promo. Bakit? Kasi maraming tinanim. Kaya huwag kang magtaka. Walang sikreto. Damihan mo lang yung kausap mo. Damihan mo lang yung activities mo. Diba? O may share ako sa inyo, activity versus results. O anong sabi ni Simon Chan? Kilala niyo si Simon Chan? Sabi niya, most new distributors fail in MLM because they put too much emphasis on results and not on activity. Most people won't get results right away, but if you do the activities, prospecting, follow-up, self-development consistently, sooner or later, you will see massive results. Sabi niya, focus on activities kasi yan ang magproproduce ng results mo. Huwag ka masyado mag-focus sa resulta. Kasi ang resulta, outcome lang yan ng activities mo. Side effect lang yan ng activities mo. Kung gusto mo ng magandang resulta, damihan mo yung activities mo. Tama? Tama ba? O. Si Simon siya na nagsabi niyan, successful yan, focus on activities daw. Ang resulta daw, sure. Sabi ko nga, di ba? Kahit hindi ka pa magaling ngayon, okay lang. Kahit mahiyain ka ngayon, hindi ka pa marunong, hindi ka pa magaling, okay lang. Ang important, masipag ka. Kasi pag masipag ka, pag araw-araw mo itong ginagawa, pag mahabang oras mo ginagawa ang IM Worldwide, dadating time, gagaling ka din. Tama? At pag magaling ka na, at pag masipag ka pa, ewan ko, hindi ko alam, baka, I'm sure magiging Crown Alpha Mentor ka na nun dito, di ba? Nakakasunod? O remind ko lang po kayo, sobrang dami nating training sa IM. Tama? Libre. Every day, maliban Sunday. May kanya-kanya pa kayong mentoring sa team ninyo. May events pa kayo. Di ba? Okay yan. Kasi investing kayo sa learnings eh. Tama? Pero again, remind ko po kayo, negosyo po ang IM Worldwide. Okay? Ang IM Worldwide, negosyo ito. Wala tayo sa school. Kahit aral ka ng aral, kung hindi ka nag-i-invite, wala ka rin kikitain. Wala kang sales. Negosyo to, hindi to school. So ano dapat mong gawin? Habang pinag-aaralan mo ito, dapat sinasabayan mo ng activities, ng invites, para hindi masayang yung oras mo. Tama? And wala namang kumita or nagka-cheque, nakaka-attend ng training eh, di ba? Meron ba dito, after umatid ng training, next week may cheque siya? Wala, di ba? Dapat mag-invite ka, mag-talk ka. Okay po ba yon? Okay po ba yon? O, may kwento po ako, okay lang ba? Story. O, may kwento po ako. Merong 2 members, may meeting kami nun. No? May 2 members, may meeting kami. Pangalanan natin na Juan at si Pedro. Okay? May 2 members, nag-meeting kami dati. Pangalan niya, si Juan at si Pedro. Sabi ko kay Juan, tawagan mo to, important to, makausap natin agad. Si Juan, nagsulat sa notebook niya. No? Si Juan. Sabi ko, Juan, tawagan mo to, importante to. Tawagan natin, makausap natin to agad, baka maunahan tayo. So si Juan, nagsulat siya sa notebook niya. Ngayon, sabi ko kay Pedro, tawagan mo to. Importante din ito. Kailangan natin makausap agad. Alam niyo, ginawa ni Pedro? Tinawagan niya agad. Alam niyo, dun sa 2 tao, si Juan tsaka si Pedro, kung sino yung mas mayaman ngayon? Si Pedro. Tama si Felina, si Pedro. Bakit? Kasi man of action siya. Man of action si Pedro. Si Juan nagsulat lang, hindi ginawa agad.
Pero si Pedro, after ko sabihin, natawagan yung tao, tinawagan agad. Man of action. Alam nyo guys, pag hindi ka nagpapabukas or manyana habit, yung habit na mamaya na, pag man of action ka, isang sign yan na magiging successful ka. May kakilala ba kayong ganun? Yung doer, yung ginagawa agad, ganun dapat. May kakilala kayong ganun? Yung pag may sinabi ka, ginagawa agad, di ba? Hindi na pinagpapamamaya, di ba? O, share ko. Next, if it can be done in a minute, do it now. Ulitin ko, if it can be done in a minute, do it now. Ibang power of now. Pag may pwede kang gawin na madali lang naman matapos, gawin mo na agad. Example, may memo sa GC. Di ba? May nag-forward sa GC ninyo. O forward mo na agad. Kaya bang gawin ng less than a minute yon? O kaya. O gawin mo na agad. Forward lang. Hindi yung mamaya na. Di ba? Pag may naisip kang idea or wisdom, gawin mo na agad. Hindi yung mamaya na. Pag dumating yung credit card bills mo, yung Maynilad bill mo, 'di ba? Yung mga kuryente bills mo, o pag dumating right away, bayaran mo na agad. Puro ka mamaya na, maiipon 'yan. Hanggang sa makakalimutan mo na wala ka nang nagawa. Madami akong kakilalang ganyan. May sinabi ako, oo ng oo, pero hindi ginagawa agad. Tatanungin ko after 2 to 3 days, hindi pa din nagagawa, pambihira. Hindi pwedeng ganun. Alam niyo ba, natutunan ko to sa papa ko? Pag may sinabi ako sa papa ko ngayon, ginagawa agad. May power of now. Kaya maraming natatapos, very productive. The power of now, very powerful yan. Man of action ka dapat. Are you learning? May natutunan ba? Successful people are love to take action. Nainiwala kayo doon? Oh. So may natutunan, pa-comment nga po. Number 4 na tayo. Mabilis lang tayo. Number 4. Ano yung next habit ng mga successful people? They set high standards. Di ba? Successful people set high standards. Kakaiba ang mga to. Pag nag-set ng goal, kakaiba. Sobrang mataas. May papakita ko sa inyo mga cheque ng mga top mentors ninyo. Kilala ba si Mentor Patsy? Pa-comment nga. May kilala kay Mentor Patsy? Di ba? Kita niyo yung 1 month cheque niya? May? Month of May. 1.4 million, 25,020, 250 pesos. Malaki yung maliit? 1 month, nasa bahay ka lang, Zoom lang yung kailangan mo, Facebook lang kailangan mo, kasama niya pa yung family niya, anak niya. Nakikita niya habang lumalaki. 1 month. I think nag-flash out yata siya. One time na mga 200,000 plus, mga ganun. Basta may time na nag-flash out siya, di ba? 1 month, almost 1.5 million. Nasa bahay ka lang. Gumagamit ka lang ng Zoom, hindi mo kailangan lumabas. Di ba? Next natin. Mentor Precious Grace Kapili. 1 month. Magkano? Almost 2.4 million isang buwan. Pambihira. Diba? Nasa bahay ka lang. Kumakain ka sa bahay. Zoom lang. Facebook lang. Hindi mo kailangan pumunta sa office. Diba? 2.4 million isang buwan. Nakita niyo yung per week niya? 270,000, 333,000, 892,000, 901,000 1 week. Flash out siya yan eh. Grabe. Tama? Next natin. Mentor Catherine Policarpio. Magkano po? 1 month income. 1 month income. 2.5 million plus 1 month income. Grabe. Nasa bahay lang siya, di ba? Kasama niya anak niya, lumalaki si Nash. Zoom, Facebook lang, isang buwan yan. I think, di ba? Flash out to ng 2 linggo si Mentor Kath. Next, lastly, Mentor May. Ito pala yung RQV ni Mentor Kath. Ng May lang ito ha. May 2021. Sa left niya, 664,000. Sa right niya, 1 million. RQV. Dati 1 taon yata nila to, 6 months, ganyan. Ngayon, 1 month lang. Diba? Next, lastly, Mentor May. Mentor May. Magkano isang buwan? Pa-type nga, kung nababasa nyo pa. Mentor May, magkano isang buwan niya? Almost 3.7 million.
Isang buwan. Nakita niyo yung weekly niya, 512,000, 718,000, almost 1.21 week, 1.215. Flash out siya niyan, 2 weeks. 3.7 million isang buwan. Nakakabaliw, di ba? Grabe. Guys, 4 years pa lang tayo. 4 years pa lang tayo. 4 na taon pa lang tayo. Pero may nagmimilyon na buwan-buwan. Linggo-linggo. Saan ka makakita ng negosyo or source of income na kahit nasa bahay ka lang, internet lang kailangan mo, may matututunan ka, may natutulungan ka pang mabago ang buhay, tapos kikita ka ng ganyan kalaki. Saan ka makakita ng ganyan? Wala. Sa IM Worldwide lang yan. Diba? Tinanong ko si Mentor Kath, almost 900,000 daw ang flash out sa kanya. 1 week. Diba? Si Mentor May ganun din. Mentor Peach ganun din. Mentor Patsy almost 200,000 yata yung flash out sa kanya. Alam nyo guys, next time, sa sobrang laki na ng grupo mo, sobrang laki na ng, ito, di ba lumalaki na yung grupo mo, sa sobrang laki na, hindi na check ang usapan natin, dadating yung panahon na yun. Iba na ang usapan. Alang tanungan na ganito. Ments, magkano flash out mo? Ako kasi 500,000 eh. Di ba? Hindi na, Ments, magkano check mo? Hindi na. Ments, magkano flash out mo? Ako kasi 1 million eh. Iba yun. Pero ang income mo, 3 million. Sa God Sales Match mo, Crown Alpha Mentor ka na eh, di ba? Nag-flash out ka ng 500,000, pero ang check mo, 3 million paying pa lang. Di ba? Pag malaki yung flash out mo, meaning lumalaki na yung grupo mo. Good problem yun. Kaya huwag kang malungkot, huwag kang manghinayang. Pag nag-flash out ka ngayon, ibig sabihin, ang laki na ng grupo mo. Kaya ang goal mo, mag-rank up ka kaagad. Di ba ang sarap noon? Mens, magkano flash out mo? Kasi 1 million eh. Pero ang check mo, 4 million 1 week. 3 million yung sales match mo, tapos yung check match mo, 1 million, di ba? Dadating tayo dyan. Malapit na tayo dyan. Kasi may nag-1 million per week na eh, di ba? Dadating tayo dyan. Ang goal natin, ang goal mo, dapat ganyan ka pa rin kalakas kahit walang promo. Okay ba yun? Kahit walang promo, dapat ganyan ka kalakas. Dapat ang mindset mo, everyday may promo. Everyday dapat may hinahabol ka. Para ang hataw mo, pang promo. Hindi pwede nag-aabang ka ng promo, hindi leader yun. Sa mga nag-aabang ng promo dito, sa mga nag-hold ng pay-ins dito para pang pay-in sa promo, hindi pang leader yun. Kailangan ang mindset mo, everyday promo. Para yung hataw mo ng promo, same pa rin everyday kahit walang promo. Dapat kahit walang promo, same yung hataw mo. Kasi pag ganyan yung mindset mo, susunod lang din naman yung galaw mo eh. At pag ganun yung galaw mo, sabog yung grupo mo, believe me. Tandaan mo to. Kung nangyayari yan sa top mentors ninyo, mangyayari din yan sa inyo. Kung may nauna, may susunod. Ganun lang yun kasimple. Basta gawin mo yung ginawa nila. Ganun lang siya kasimple. Hindi to yung ang tawag dito, manghuhula ka, mangyayari ba sa akin yan? Yung nangyayari? Hindi. Kung gagawin mo rin yung ginawa nila or kung gawin mo rin yung ginagawa nila, sure yan mangyayari sa'yo. Walang tsamba, tinatrabaho yan. Eh. Diba sabi ko nga kanina, success is predictable. Doon ka rin papunta. Basta ginagawa mo, yung ginagawa nila. Ganun kasimple. O guys, goal setting tayo. Guys, i-goal mo. I-goal mo. Dapat mag-rank up ka. Diba? Huwag ka mag-settle for less. Kailangan ikaw lagi mauna. Kailangan may mindset na ganun. Ikaw lagi mauna. Kasi ikaw lang din naman yung susundan ng downlines mo eh. Diba? Alam nyo, kahit nga hindi ka magsalita, basta makita ka nila, basta makita ng grupo mo na sobrang sipag mo, na good example ka, automatic yun, tutularan ka nila. Proven and tested yan. Ipakita mo sa downlines mo na lahat posible. Kasi mahirap magpagawa sa downlines sa ikaw mismo, hindi mo pa nagagawa. Kaya ang goal mo, dapat ikaw lagi mauna. O matatapos na naman ang taon, June 5 na naman ngayon. Kalahati na naman ang taon. 'Di ba? Anong resulta ba gusto mo? O wag kang pumayag na walang mangyari sa'yo this year. June na, oh. Malapit na naman mag-end ang 2021. 'Di ba? Kasi pag walang nangyari sa'yo, ikaw gumawa nun, kasalanan mo yun. Ganun kasimple yun. 'Di ba lagi naman natin sinasabi to, kapag may nangyari sa'yo dito, isa lang din ibig sabihin nun, resulta yun ng trabaho mo. Lagi mo tong tandaan. May mangyari sa'yo o wala, ikaw ang dahilan nun.
Parehong may mga taong maapektuhan sa resulta natin. Pag walang nangyari, damay pamilya natin, grupo natin. Tama? Ganon din pag may nangyari, pag nagka-resulta ka. Di ba? Pag nagka-resulta ka dito, damay pamilya mo, damay grupo mo. Di ba? So pumili ka, anong gusto mo? Guys, ganito. Ang goal mo, guys, ganito meron tayong 2 kinds ng rank. Aware ba kayo sa dalawang klase ng rank natin? Title rank tsaka pay rank. Tama? Ang title rank, title lang yan. Pag nag-diamond ka na forever, hindi ka na bababa dun. Pwede ka na lang umangat. Short term yon, yung title rank. Okay? Ang long term, pay rank dapat. Kasi example ganito. Ngayon nag-emerald ka, di ba? Nag-emerald ka ngayon, title rank mo emerald. Then next month nag-sapphire ang pay rank mo. May mali. Ulitin ko. Example nung May, nag-emerald ka yung pay rank mo. Tapos nung pagdating ng June, naging sapphire yung pay rank mo. May mali dun. Sila Mentor May, CAF, Peach, lahat yan. Before diamond ang pay rank nila, monthly. Meaning, buwan-buwan nagda-diamond sila. Meaning, solid ang grupo nila. Pay rank dapat. Huwag ka lang magbase sa title rank. Gusto mo lang ma-post sa Facebook, yung poster, hindi pwede. Title rank lang yun. Dapat pay rank. Kung ngayon diamond ka, next month nag-ruby yung pay rank mo or emerald ka bumaba, meaning humina yung grupo mo. Tama? Kaya ang goal mo, pay rank ka monthly. Ang goal mo, pay rank, wag title rank. Kasi yun yung long term. Ang title kasi, ang dami kasi nag-goal na makapasok lang sa event, di ba? Ma-awardan sa event. Pero after nun, tumitigil na, sapphire naman na ako, emerald naman ako. Diyos ko, 4 years ka ng emerald, 4 years ka ng sapphire. Nako, hindi pwede. Title lang yan. Short term lang yan. Hindi yan papunta sa vision mo. Di ba? Pay rank dapat. Ito lagi kong sinasabi. Ito pala, RQV ni Mentor May, di ba? 2 million sa left side niya, sa right side niya, 1.4 billion. Hit na niya agad yung car incentive. Di ba? Diba? Grabe, isang buwan lang yan. Dadating ka rin dyan. Dati hindi naman sila ganyan eh. Tama? Lagi ko itong sinasabi. Ano yung lagi ko sinasabi? Be content but never satisfied. Be content but never satisfied. Be content sa lahat ng meron tayo ngayon. Blessings yan eh. Diba? Pero dapat hindi ka satisfied. Why? Kasi may mas grabe pa dyan. Yung natatanggap nyo ngayon, 1% lang yan ang promise ni I Am Worldwide. Diba? Yung kinikita mo ngayon, 1% lang yan. Baka nga wala pa eh. Sikapin mo maabot yung mga pangarap mo. Alam mo, dapat maging walking goal board ka ng tao sa paligid mo. Dapat maging walking goal board ka nila. Diba? Every time na makikita ka ng downline mo, dapat pag nakita ka nila, masasabi nila, gusto ko din yan, kaya ko din yan. Diba? Magiging ganyan din ako. Inspirasyon ka sa downlines mo, pati na rin sa crosslines mo. Diba? Ipakita mo sa downlines mo, sa crosslines mo. Diba? Ang maganda dito sa I Am Worldwide, may teamwork tayo. Tama? Ano yung team ng I Am Worldwide? Team I Am. Diba? Tulungan. Pag nagka-achieve yung isa, dami ka din kahit crossline mo eh. Tama? Nagagamit mo yung resulta nila. Set high standards. Pag may na-hit ka, set ulit another goal. Pag na-hit mo, set ulit another goal. Huwag masyadong i-enjoy. Pag na-hit mo, tapos na yan. Tama? Dati na-try kong kumita nung nag-network ako, 1 million isang linggo. Pero hindi 1 million ang tingin ko doon. Ang tingin ko, 10,000 lang yun. Diba? Na-try kong kumita noon, 300,000 isang linggo, pero hindi 300,000 ang tingin ko doon. Ang tingin ko, 3,000 lang yun. Kahit solid na yung left and right mo, dapat ang thinking mo, wala ka pang downlines. Para yung hataw mo, nung bago ka, nung nagsisimula ka, ganun pa rin hanggang ngayon. Kasi pag ang mindset mo, ay meron naman na akong left and right, may solid naman na. Yung hataw mo, nababawasan eh. Dapat ang thinking mo, wala ka pang downlines, back to zero mindset ka. Ang goal mo dapat yearly may bago sa'yo. Yearly bago yung kotse mo. Yearly bago. Di ba may resulta ka. Set high standards. Are you learning? Are you learning? Malapit na tayo. Last na. Di ba? Number 5, lastly. Number 5 po.
habit ng mga successful people. Number 5, they are humble. Okay? Real successful people are humble pala. Hindi sila mayabang. Hindi nila nilalagay sa ulo nila yung mga resulta nila. 'Di ba? Why? Kasi naintindihan nila, aware sila na lahat ng blessings na natatanggap nila, na lahat ng resulta na meron sila, lahat yon galing pala kay God yun. Alam nyo, pag nandito ka sa IM, basta ginawa mo ito ng tama. Tingnan mo to pag member ka sa IM Worldwide at ginawa mo ito ng tama, sure ang success mo. Sure yun, predictable ang success, di ba? Dadating at dadating ka doon, basta wag ka lang hihinto. Di ba? Gawin mo ng tama, sundin mo yung mentors mo, wag kang hihinto, sure yung success mo. Alam nyo, pag nangyari yun, di ba? Hindi natin maiwasan to. Hindi maiwasan isipin na, ay, magaling kasi ako ang sipag ko kasi 'di ba? Born leader kasi ako born speaker kasi ako ako kasi pinakamagaling sa inyong lahat tama? Kasi din successful ka na nakuha mo na yung mga gusto mo sa buhay tama? Pero guys, ito lang yung request namin sa inyo. May request kami sa inyo. Pag dumating kayo sa time na yon, pag lahat kayo successful na, no? Pag dumating kayo sa time na yon, pag nakuha mo na lahat ng gusto mo, may time and financial freedom na kayo, lagi nating isipin, wag natin tong kakalimutan. Na lahat ng wisdom, di ba? Lahat ng strength natin, lahat ng knowledge natin, siya lahat nagbibigay sa atin nun. Alam nyo, ito sa office namin ni Press, may sticker kami sa likod nakalagay. Hindi ko kasi napapicturean Ito yung nakalagay sa likod ng office namin. Deuteronomy 8:18. Sabi dyan, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya pala yung nagbibigay ng ability sa atin. Lahat ng wisdom, ng knowledge, diba? Huwag natin yan kakalimutan. Yan lang yung request namin sa inyo. Hindi kasi natin maiwasan kasi lahat kayo yayaman Diba? Lahat kayo magiging diamond, crown alpha mentor, lahat kayo aasenso, lahat ng gusto mo makukuha mo. O pag dumating kayo doon, reminder lang, request lang namin, ito yung wag natin kakalimutan. Are you learning? May natututunan po ba? Okay? Matatapos na ako. Close ko lang sa story. Okay? Close ko sa story. Ayan. Okay. Guys, story. Close ko lang sa story. Isang araw, may negosyante. No? May negosyante. Yung negosyante na to, yung nasa right side, ang dami niyang problema sa buhay. Diba? Yung anak niya, hindi sila okay. Tapos, may negosyo siya, di ba? Nabaon na siya sa utang, ganyan. Yung mga suppliers niya sa business niya, hindi niya nababayaran. Yung iba, hinahabol siya, ganyan. Ngayon, isang araw, pumunta siya sa park. Pumunta siya sa park. Etong negosyante na to, super depressed. No? Sobrang lungkot niya. Nagmumuni-muni siya, di ba? Sa park. No? Biglang may lumapit sa kanya na matanda. May lumapit sa kanya na matandang lalaki. Tinanong siya bigla, "Kuya, anong problema mo?" Sabi ng negosyante sa kanya. Nagkwento siya. Sabi niya, nakwento niya na nabaon siya sa utang, ganyan, hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya, 'di ba? Wala siyang malapitan, etc. Alam niyo yung matanda? Alam niyo kung ano yung ginawa ng matanda? Nagsulat siya sa cheque niya, no? Meron siyang bag, kinuha niya yung cheque sa bag niya, nagsulat siya sa cheque niya. 'Di ba? Maya-maya, nilagay sa kamay ng negosyante yung cheque. Sabi nung matanda sa kanya, "Kuya, tanggapin mo to. No? Tanggapin mo to. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang susuko. After 1 year, magkita tayo dito ulit, exact time. Babalik ka dito at mababayaran mo ako. Naniniwala ako sa'yo." Biglang umalis yung matanda. Yung negosyante, tinignan niya yung cheque. Alam niyo kung magkano nakalagay sa cheque? 1 million pesos cash. Nakalagay sa cheque, 1 million pesos. Nakita niya yung pangalan, John D. Rockefeller. Nakita niyo yung pangalan sa cheque, John D. Rockefeller. Kilala niyo si Rockefeller? Nung panahon na yun, siya yung pinakamayaman. Sabi ng negosyante, "Yes, mababayaran ko na yung utang ko." Diba? Sabi niya, matatapos na yung problema ko. Mabuti na lang, binigyan ako nito, sabi niya. Pero habang papalakad siya pa uwi, alam niyo, habang papalakad pa uwi yung negosyante,
Nagkaroon siya ng confidence. Nag-gain siya ng confidence. Nagkaroon siya ng belief sa sarili niya. Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Naging confident siya. Why? Kasi may naniwala sa kanya eh. Habang naglalakad siya, narinig niya sinasabi ng lalaki, narinig niya sa utak niya, sabi ng lalaki, narinig niya yung boses nung matandang lalaki. Sabi niya, naniniwala ako sa iyo, huwag kang susuko. Paulit-ulit sa mind niya, naniniwala ako sa iyo, huwag kang susuko. Ulit-ulit habang pauwi siya ng bahay. Ang good thing pa doon, hindi niya kilala, di ba? Yun pa yung nakapagpamotivate sa kanya. So, lumakas yung loob niya, di ba? Lumakas yung loob niya. Nagkaroon siya ng belief sa sarili niya na malalagpasan niya lahat ng problema niya. Guys, alam nyo, yung negosyante, hindi niya ginamit pangbayad ng utang niya. Tinago niya lang sa safe. Diba? Tinago niya lang sa isang place na hindi niya magagalaw. Hindi niya gagamitin. Sabi niya sa sarili niya, gagawa ko ng paraan para mabayaran ko yung mga utang ko. Tinago niya lang yung cheque niya. Ang ginawa niya, alam ginawa ng negosyante? Kinausap niya yung mga suppliers, tinawagan niya isa-isa, 'di ba? Nag-request siya ng new payment plan, 'di ba? Tapos nagbenta siya ng mga products sila, nag-prospecting siya, ganyan, nag-talk siya ulit, nagbenta siya. Pero ngayon with confidence, 'di ba? Lumakas yung loob niya. 'Di ba? Nagkaroon na siya ng belief sa sarili niya. 'Di ba? Alam nyo? Alam nyo guys? Nabayaran niya lahat ng utang niya. Dumating yung time na nabayaran niya lahat ng utang niya, nag-prosper yung business niya. After a year, alam nyo, after a year, same day, same time. Hawak niya yung cheque, di ba? Di ba sa usapan nila, magkikita sila after a year, same day, same time, same place. So hawak-hawak ng negosyante yung cheque sa park. Pumunta siya sa place kung saan sila nagkita ng matanda. Ibabalik na niya yung cheque, ready na siya. Excited nga siya kasi nabayaran niya yung utang niya, di ba? Pero hindi niya nagamit yung cheque. Habang papalapit yung matanda sa kanya, no? Habang papalapit yung matanda sa kanya, biglang may nurse na humabol dun sa matanda. May nurse na humabol. Sabi ng nurse sa negosyante, "Sir, ano pong sinasabi ni Lolo sa inyo? Kasi lagi po siyang tumatakas sa mental hospital eh." Yung sabi ng nurse. Alam nyo, nagulat yung negosyante. Na-shock siya. Natawa yung negosyante. Hindi pala si John yun. Hindi pala, ibang tao pala yun. Hindi pala si John Rockefeller yun. Ibang tao pala. Nasa mental hospital pala yung matanda, tumatakas lang. Pero guys, di ba nag-work? Di ba naniwala siya sa sarili niya? Di ba na-encourage siya? Di ba nagka-confidence siya? Tama. Yan ang ginawa ni Lord sa atin, sa isip natin. Di ba? Sa mind natin. Your belief is so powerful. Napaka-powerful ng mind natin. Napaka-powerful ng belief natin. Tandaan mo yun. Ang mind natin, ang boss. Tandaan mo to ah. Ang mind natin, ang boss. Ang muscles natin, ang employee. Kung ano yung sasabihin ng mind mo, susunod lang yung muscles mo. Kung ano yung sinabi ng mind mo, yun yung magiging action mo. Ang maganda dito, control mo yung mind mo. Tama? Madalas iniisip mo talunan ka, hindi totoo yun. Madalas iniisip mo hindi mo to kaya, hindi totoo yun. Diba? Madalas iniisip mo hindi ito para sa'yo, para sa akin pa ba to? Diba? Ba't sila ganito ba? Hindi totoo yun. Maniwala ka na kaya mo. Kaya mo yan. Lahat nagsisimula sa mind natin, tandaan mo yan. Wag na wag mo yan kakalimutan. Alam mo, pag naniwala ka na hindi mo kaya, tama ka. Pag naniwala ka na kaya mo, tama ka din. Kung kaya i-control mo yung mind mo kung ano yung laman ng isip mo. Anong sabi sa Matthew 9:29? Anong sabi dyan? 'Di ba? Become what you believe. Kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, yun yung magiging ikaw. Ulitin ko, kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, yun yung magiging ikaw. Hindi sinabing believe what you become. Hindi. Nasaka ka daw maniniwala pag nangyari na sa'yo. Hindi. Maniwala ka daw muna and then mangyayari sa'yo. Become what you believe. Huwag ka mag-settle kung anong meron ka ngayon. 'Di ba? Sobrang taas ng pangarap ni Lord para sa'yo. Sobrang taas. Hindi mo kayang imagine. Pero guys, pangarap niya yun para sa'yo. The question is, anong pangarap mo para sa sarili mo? Ikaw mag-decide. Ikaw mag-decide how you want God to bless you. Ikaw mag-decide how much God will bless you.
Nag-aantay lang siya sa'yo kung ano yung gusto mo. Ikaw pa rin yung magde-decide kung gaano kalaking blessings yung gusto mo. Provider siya pero ikaw ang receiver, 'di ba? Kahit gusto ka niyang bigyan, pero hindi ka naniniwala na kaya mo, hindi ka niya mabibigyan. Same sa mentors mo, gusto kang tulungan, pero ayaw mong magpatulong, hindi ka matutulungan. 'Di ba kayo din? May downlines kayo? Gustong-gusto mong tulungan yung downline mo, pero yung downline mo ang tigas ng ulo. Lumalayo, ayaw magpatulong, hindi naniniwala sa sarili niya. Di ba ang hirap? Kahit gusto mong tulungan, kung yung tao mismo ayaw, so hindi mo magagawa yung gusto mo. Same sa I Am Worldwide. Guys, same sa I Am Worldwide. Gusto ka niyang mabigyan ng magandang buhay. Time and financial freedom yung promise ni I Am sa'yo. Pero ayaw mo, hindi mo ginagawa yung part mo, hindi niya din magagawa ito para sa'yo. Paniwalaan mo lagi, tandaan mo ito. Wag mo itong kakalimutan na great things will happen in your life. Yun yung mangyayari sa'yo. Imagine yourself, di ba? Imagine mo, next month, diamond na ako. Next year, 3 million per week na ako. Di ba? Next month, sapphire na ako. Next month, ruby na ako. Next year, may bahay na ako. May bahay at lupa na kami. Next year, may sports car na ako. Di ba? Kung ako sa inyo, kung ako member ng I Am Worldwide, itodo mo na ito. Alam nyo guys, pag allowed na ulit ang travel incentive, pag allowed na ulit na mag-travel tayo sa iba't ibang part ng bansa, alam mo, pag hindi ka pa din nakapag-build, iiyak ka, believe me. Iiyak ka. Pag allowed na mag-travel at hindi ka pa nagbi-build ngayon, iiyak ka. Why? Kasi 3 to 4 times tayo aalis niyan. Marami pa tayong hindi napupuntahan. Ang dami pa. 'Di ba sa Business for Home kagabi, iba't ibang bansa, hindi pa natin napuntahan yun. 'Di ba? At iisa-isahin natin yan. Isa-isahin natin yung part ng mundo. Ang iba ngayon, yung mga down members ngayon, todo build na. 'Di ba? Pag may travel incentive na, sobrang dali na lang para sa kanila ma-hit yung mga travel. Believe me. Kaya kung ako sa'yo, kung ako ikaw, itodo mo na. 'Di ba? Become what you believe. Are you learning? Oh. Tama? Oh, sinong naniniwala doon? Become what you believe. Sige nga, pa-comment nga yung mga nagbi-build na ngayon. We plan to USA. O, ang dami pa natin hindi napupuntahan. US, di ba? Ano pa? Canada, Australia, London. Ang dami pa natin hindi napupuntahan. Brazil. Ang dami pa. Sobrang dami pa natin hindi napupuntahan. Kaya pag naging allowed na ito, naku, baka 4 times tayo sa ibang bansa, 5 times pa. Di ba? Since internet na lang ang kailangan mo, di ba? O, build ka na habang wala pa. Para kapag naglabas kami ng travel incentive, kapag allowed na yung travel, ready na yung grupo mo. 1 week pa lang, hit mo na yung travel incentive. 2 weeks pa lang, di ba? Hit mo na. Automatic hit mo na dahil ngayon pa lang, nagtatanim ka na. Okay? O, summary ko na. Patapos na po tayo. Summary. Success habits po. Number 1, they are vision-focused. Successful people are vision-focused daw. May vision po sila. Alam nila kung ano yung gusto nila. Clear sa kanila kung ano yung gusto nilang mangyari. Okay? Number 2, they are self-disciplined. Okay? Since may vision sila, since clear sa kanila yung gusto nilang mangyari sa life nila, disiplinado tong mga to. Okay? So alam nila yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Okay? Next, number 3, they take action. Masisipag yung mga taong to. Hindi sila tamad. 'Di ba? Focus sila sa activities kasi yung resulta, side effect lang yan. Okay? Number 4, they set high standards. Ang mga successful people set high standards. 'Di ba? Monkey see, monkey do. Alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. 'Di ba? Alam nila na kailangan maging good example sila sa team nila. Okay? Number 5, they are humble. Alam nila na lahat ng blessings, lahat ng strength, ng wisdom, lahat ng meron tayo ngayon, kay God yon na binigay niya lang sa atin, pinahiram lang sa atin. Okay? So, may natutunan ba? Tapos na ba? Wait lang. Ayan. Okay. May natutunan? 9:30 pa lang. Para on time tayo sa BFH. Announcement, mabilis lang po. Announcement, Asay Challenge, 'di ba? Last day na tomorrow.
sa mga mahilig mag-TikTok dyan, di ba? Pwede kang manalo ng 50,000 or 30,000 kapag non-member ka. Okay? So last day tomorrow, yung winner, i-announce yan sa event next week. And then, reminder lang, event na natin next week, June 12. So wag kang mawawala dyan. 3 p.m. sharp ang start niyan. Sa mga wala pang ticket, kailangan mo nang bumili ng ticket. Okay? So wag kang mawawala dyan. Surprises, sobrang dami. Believe me, after ng event natin, hindi ka makakatulog sa sobrang excited. Maniwala ka sa akin. Marami tayong surprises dyan. Okay? O, ito naman, yung bago nating di ba, yung necklace para sa mga diamonds, okay? So, sobrang ganda, no? Real diamonds yan, di ba? So, parang ganito yan sa, ito naman, name ko ay Kauy naman to. Ito naman, nakalagay dyan, diamond. Tapos, may bato yung IM, di ba? May diamonds. Para sa diamonds yan. Ito naman, para sa blue diamond. Okay, ring naman. So, yung blue nakalagay doon sa taas. Hindi lang siya kita ng camera. Okay? So, i-hit mo yan, di ba? I-goal mo yan. Di mo na kailangan bumili. May free kang ganyan pag na-hit mo yung rank na yan. Okay? So, guys, no? Lastly, dare to be different. So, eto pala. Before I forget, sa mga posting pala sa FB page, yung mga ranking, alam niyo, yung mga awardees, ganyan, yung mga achievers, yung mga posting sa FB, kung sino nauna, nahuli, ganyan, random yan, okay? Walang nauna, walang nahuli. Okay? Remind ko lang kayo, sa posting natin sa Facebook, walang nauna, walang nahuli. Same lang yan sa lahat. Especially sa ranking. Walang naunang, halimbawa, nauna kang i-post, ay ikaw yung first. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Walang nauna, walang nahuli. Why? Kasi po, monthly ang checking ng system natin. Tama? Tama? Kung gusto mong matag na ikaw yung nauna, no, ito kung gusto mong matag na first Crown Alpha Mentor, ganyan, first Black Diamond, kung gusto mong matag na ganun, ang goal mo, kailangan mag-isa ka lang. Yun, pwede mong masabi na first ka, una ka. Pero kung may kasabay ka, hindi ka una. Kasi monthly ang checking ng di ba? Monthly ang checking ng system. So walang, yung posting natin sa Facebook, yun, random yun. Pero na-advise ko na yung staff natin kanina na ang posting sa mga achievers, ganyan, sa Apple Hatawan, sa ranking, alphabetical order na. Para wala nang issue. Okay, so pag letter A ang name mo, ikaw lagi ang una. O sabihin mo, na-post ako una. So alphabetical order na siya para hindi siya magulo, walang issue. Okay? So dare to be different. Kung gusto mo ikaw yung matag na una, kailangan mag-isa ka lang. Kailangan ikaw yung kakaiba. Okay? So next, sa mga hindi pa po naka-follow sa page ko, sa IG, YouTube, ganyan, Facebook, lahat, pa-follow na lang po kasi may mga quotes tayo dyan everyday. Diba? Sa YouTube may mga videos din tayo. So yun lang. To God be all the glory. Thank you so much guys sa pag-attend. 9:35 pa lang. So may time pa kayo para kumain, mag-CR. Exactly 10 p.m. magsisimula na ulit yung second day ng Business for Home natin. Okay? So thank you so much. I am Aika Lorraine Uy and I am worldwide. Love you guys. God bless sa inyong lahat.